So first, sa warehousing, receiving. Ang receiving ay ang pinakaunang step kapag dumating ang mga produkto sa warehouse. It involves checking deliveries for accuracy. Tama ba yung na-deliver? Inspecting for damage, baka may sira ang mga items. And paglog ng inventory. Maaaring may inventory managed system ka na or kahit Excel lang, basta na-log mo ang iyong inventory. Yung proper na pag-receive ensures na yung mga mali or defects ay makita agad para ma-maintain na accurate ang inventory records. Second step, storage. Once na-receive ang items, kailangan itong ilagay sa mga tamang lokasyon. Ginagawa ito upang i-maximize ang space at tiyakin na madaling mahanap ang mga items para sa production. Pag-organize ng warehouse, it saves time. Bababa din ang labor costs at i-minimize ang risk ng misplaced inventory. Depende sa product, storage can involve shelving, racking, cold storage, lalo na pag meron kayong perishable items, or secure zones. Ang layunin nito ay i-maintain ang quality ng mga produkto habang ino-optimize ang space ng warehouse. Magiging efficient ang iyong warehouse kapag ginagawa ang good storage practices. Ang next is yung pick and pack. Kapag oras na mag-fulfill ng order sa ating mga customers, hahanapin at kukunin na ang tamang items. Ito ay isa sa mga pinakamatrabaho at critical na proseso sa warehousing. Kapag nagkamali ka sa pag-pick, edi mali rin yung iyong maishiship. So, magrereklamo ang mga customer natin. Magkakaroon ng additional costs, pag-replace, or pag-refund. So, kinakailangan na tama talaga sa pag-pick pa lang ng ating items. And then, pag na-pick mo na yung items natin, dapat tama rin ang pag-pack. Ang paggamit ng tamang packaging materials at packaging mismo ay importante. Dahil ayaw natin na madamage ang ating items during transport. Magkukos din yan ng delays and additional shipping costs pa. At ang panghuli, shipping na. Kapag okay na ang pick and pack, ang mga goods ay ipapadala na sa mga customers, sa mga tindahan, or pwedeng sa iba pang lugar kung nagsusupply ka ng ibang raw materials din sa ibang customers. Dapat tama ang shipper's name at address na ilalagay para siguradong makakarating sa customers ang ating products. Tataas ang ating customer satisfaction kapag dumating ng maayos at on time ang ating mga products.